Ang Inday ay wala na. Ngunit ang kanyang pamana ay nananatili. Ngayong umaga, ika-12 ng Hulyo 2026, ang Southwest Monsoon o habagat ay opisyal na ang pangunahing weather system ng ating bansa, nakakaapekto sa buong Luzon at Visayas. At ang mga alon sa extreme northern Luzon ay umabot pa rin sa 4.0 metro, nananatiling isang mapanganib na kondisyon ng karagatan kahit na ang Typhoon Inday ay lumabas na ng ating iay. Ang habagat ay nangunguna ngayon. At ito ay malakas, malawak at seryoso. Magandang umaga mga kababayan. Ito ang inyong 24 oras na pagtataya ng panahon na inilabas ng Pag-asa ngayong alas 4 ng umaga nitong linggo, ika-12 ng Hulyo 2026. At ngayong umaga, mayroon kaming komprehensibong ulat ng isang southwest monsoon na nagpapalakas at nagpapalawak ng kanyang coverage sa buong Luzon at Visayas matapos ang paglabas ng Typhoon Inday sa ating Philippine Area of Responsibility. Simulan natin sa pinakabagong sinopsis ng ating panahon ngayong umaga. Ang Southwest Monsoon o habagat ay opisyal na nakakaapekto sa Luzon at Visayas ngayong umaga. Ito ay isang makabuluhang milestone. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw, ang sinopsis ng ating panahon ay hindi na nagbanggit ng Typhoon Inday bilang aktibong weather system na nakakaapekto sa ating bansa. Ang Inday ay lumabas na ng ating iay. Ngunit ang habagat na pinahusay ng Inday sa nakaraang ilang araw ay nananatili, at ngayong umaga, ito ay ang pangunahing weather concern para sa milyon-milyong Pilipino sa Luzon at Visayas. Pag-usapan natin ang forecast weather conditions para sa bawat bahagi ng ating bansa ngayong umaga. Para sa Zambales, Bataan, at Occidental Mindoro, ang mga lugar na ito ay inaasahang makakaranas ng occasional rains dahil sa southwest monsoon. Ang posibilidad ng flash floods at landslides ay nananatiling banta dahil sa katamtaman hanggang malakas na ulan. Para sa lahat ng mga residente ng Zambales, Bataan, at Occidental Mindoro, ang occasional rains ay hindi nangangahulugang ligtas na. Ang mga lugar na ito ay nakatanggap ng 100 hanggang 200 milimetro ng ulan sa nakaraang ilang araw batay sa heavy rainfall outlook ng Pag-asa. Ang lupa sa inyong lugar ay saturated na, nangangahulugang ang risk ng flash floods at landslides ay nananatiling mataas kahit sa occasional lamang na ulan ngayong umaga. Para sa Metro Manila, natitirang Luzon at Visayas, ang maulap na kalangitan na may nakakalat na ulan at mga kulog-kidlat ay inaasahan dahil sa southwest monsoon. Ang posibilidad ng flash floods at landslides ay nananatiling banta dahil sa katamtaman hanggang minsan ay malakas na ulan. Ito ay isang napakamalawak na coverage ngayong umaga. Mula sa hilaga ng Luzon patungo sa Visayas, ang Metro Manila at karamihan ng ating arkipelago ay nasa ilalim ng scattered rains at thunderstorms mula sa habagat ngayong umaga. Para sa lahat ng mga residente ng Metro Manila, ang scattered rains at thunderstorms ngayong umaga ay nagdadala ng patuloy na banta ng urban flooding. Ang mga lugar na kilala bilang madaling mabaha ay dapat nananatiling nasa mataas na antas ng pagbabantay. At para sa buong Luzon at Visayas, ang patuloy na ulan sa nakaraang ilang araw ay nagdudulot ng mas mataas na risk ng flash floods at landslides sa maraming lugar. Para sa Mindanao, ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may mga isolated na rain showers o thunderstorms ay inaasahan dahil sa localized thunderstorms. Para sa kondisyon ng hangin at karagatan ngayong umaga, mayroon kaming napaka-importanteng impormasyon para sa lahat ng mangingisda at maritime operators sa buong bansa. Para sa extreme northern Luzon, ang hangin ay malakas mula sa timog kanluran na may coastal waters na row at umabot sa 2.8 hanggang 4.0 metro. Ang 4.0 metro na alon sa extreme northern Luzon ay nananatiling isang napakamapanganib na kondisyon ng karagatan. Kahit na ang Typhoon Inday ay lumabas na ng ating ire, ang lingering effects nito sa kondisyon ng karagatan sa extreme northern Luzon ay nananatili ngayong umaga. Para sa lahat ng mangingisda at maritime operators sa Batanes, Babuyan Islands, at extreme northern Luzon, ang mensahe ngayong umaga ay absolutong malinaw. Huwag maglayag. Ang 4.0 metro na alon ay mapanganib para sa lahat ng uri ng maliliit na sasakyang dagat. Para sa Visayas at natitirang Luzon, ang hangin ay moderate hanggang malakas mula sa timog kanluran na may coastal waters na moderate hanggang raw at umabot sa 1.5 hanggang 3.5 metro. Ang 3.0
5 metro na alon sa Visayas at karamihan ng Luzon ay nananatiling isang seryosong kondisyon ng karagatan. Para sa lahat ng mangingisda at maritime operators sa mga lugar na ito, ang mensahe ay malinaw. Mag-ingat at regular na suriin ang mga weather updates bago maglayad. Ang mga kondisyon ng karagatan ngayong umaga ay hindi ligtas para sa maliliit na sasakyang dagat sa maraming lugar. Para sa Mindanao, ang hangin ay moderate mula sa timog silangan patungo sa timog, na may coastal waters na moderate at umabot sa 1.2 hanggang 2.1 metro. Ang mga kondisyon ng karagatan sa Mindanao ay mas manageable kaysa sa Luzon at Visayas ngayong umaga, ngunit ang regular na pagsuri ng weather updates ay palaging inirekomenda bago maglayad. Ngayon, isang comprehensive final assessment ng ating weather situation ngayong umaga at ang inaasahan sa mga darating na araw. Ang Typhoon Inday ay opisyal na lumabas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Para sa ating bansa, ang kabanata ng Inday ay opisyal na nagtapos. Ngunit ang pinahusay na southwest monsoon na naiwan nito ay nananatili at nagdadala ng extended na rainfall event sa malawak na bahagi ng Luzon at Visayas. Batay sa heavy rainfall outlook na inilabas ng Pag-asa kahapon, ang malakas na ulan ay inaasahang magpapatuloy sa Occidental Mindoro, Zambales, Bataan, Metro Manila, at maraming bahagi ng Luzon at Visayas ngayong araw at bukas pa. Para sa lahat ng local government units at disaster risk reduction officials sa buong Luzon at Visayas, ang mensahe ngayong umaga ay malinaw. Kahit na ang Inday ay lumabas na ng ating ire, ang weather threats ay hindi pa ganap na wala. Tiyakin na ang inyong flood control systems ay fully operational. Tiyakin na ang inyong mga evacuation centers ay standby at handa. Tiyakin na ang inyong mga rescue teams ay on standby at ready para sa rapid response kung kinakailangan. At tiyakin na ang inyong mga komunidad ay nananatiling informed tungkol sa patuloy na banta ng malakas na ulan sa mga darating na araw. Para sa lahat ng ordinaryong mamamayan sa buong bansa, ang mensahe ngayong umaga ay simple ngunit mahalaga. Ang Inday ay wala na. Ngunit ang habagat ay nandito pa at nagdadala ng malakas na ulan at mataas na alon. Huwag maging complacent. Huwag ibaba ang inyong guard. At patuloy na regular na suriin ang mga opisyal na advisory ng Pag-asa para sa pinakabagong impormasyon. Ang susunod na weather update ay ilalabas ngayong alas 11 ng umaga. Manatiling ligtas, manatiling handa, at manatiling informed mga kababayan. Ang Inday ay wala na. Ngunit ang habagat ay nandito pa. At ang ating bansa ay kailangang manatiling handa. Ito ang inyong weather team, laging nandito para sa inyo, laging nag-aalaga, at laging handa. Magandang umaga at maingat sa lahat.